Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Litose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Muli ho, welcome po sa ating Time in the Word. Purihin ng Diyos sa kanyang patuloy na kahabagan, iyaya, at mahabang pasensya sa atin. At tayo ho ay patuloy na mamangha kung paano ang Diyos ay patuloy na nagiging mabuti. And as we will see sa ating lesson po ngayong gabing ito, I hope we are ready and we are excited to learn more, particularly patungkol ho sa banal na Espiritu. And what we will see today sa ating pag-aaral is how much is the Holy Spirit is involved. Gaano siya ka-involved sa bawat detalye, not just sa church, not just sa buhay ng mga Kristiyano, but even outside the church, even in creation. So muli ay nakakabangha ang biyaya, ang providensya ng Panginoon at ang kabutihan ng Diyos. But before we go sa ating pag-aaral ngayong gabi, ilan ho ng mga announcements and reminders dito ho sa ating mga kapatiran sa JCBC. Pag-pray natin, ang susunod na event po ay ang ating Interchurch Sports Fellowship with JCBC Pandi. At yan po ay nakakasana sa August 26. So pag-pray po natin yan, August 26, that's a holiday, that's a Monday, and Lord willing po, ay idadaos po ito dun sa ating pinagdausan last year sa covered court ho ng Barangay Guyong kung nasaan ang ating church. At nawa ho ay maging maayos, maging safe, at higit sa lahat maging kapuri-puri sa pangalan ng Panginoon. And kung meron mga gustong humabol sa pagpapagawa ng ating sports uniform, pwede nyo hong i-message si Brother Chad or si Brother Daryl, or pwede rin naman ako, pwede namin kayo isama doon sa group chat kung saan nandoon yung mga details about sa sports uniform. Ngayon, hindi ibig sabihin na wala kang sports uniform, hindi ka maglalaro, hindi required ang uniform to play. Pero again, ay maganda kung meron po tayo nito na magiging paulit-ulit na gagamitin po ng ating church sa mga sporting events and other activities. Also, pag-pray po natin ang ating mga gawain this coming Sunday, ay pag-pray po natin ang pangangaral ng salita ng Diyos. Lord willing, we'll be ending our series of studies for 2 months. Nagsimula tayo noong May in preparation for our anniversary, and I decided na ituloy-tuloy ang mga pag-aaral about the gospel. And 2 weeks ago, pinag-aralan ho natin yung the foolishness of adding works to the gospel. Ngayon naman, tatapusin natin, Lord willing, this coming Sunday, the dangers of the profession of faith in the gospel without works naman. O kung hindi gumagawa at walang bunga yung ating profession ng pananampalataya. And it will be coming from James chapter 2. So pag-pray po natin yan, I hope we'll be present dito sa church, at nawa ho ay patuloy ho nating ipanalangin ng mga gawain ho. Ipag-imbita natin, purihin ng Diyos sa mga kapatiran na iniimbita yung mga kakilala nila, kaklase nila, kapitbahay nila, kaibigan nila, kamag-anak. Napakaganda na sila ho ay makasama at makapakinig ho ng salita ng Panginoon. And who knows, maaaring itong gamitin ng Diyos upang sila ay dalhin sa ating Panginoong Hesukristo at sila ay magtamo ng kaligtasan na biyaya ng Panginoon. So that covers our announcements and reminders. Pray ho natin, Lord willing, this coming month of July, matagal-tagal na, February pa tayo last, or first week ng March tayo last nagkaroon ng Couples Fellowship. Lord willing, this month of July ay magdadaos ho tayo ng Couples Fellowship, and then meron din tayong mahalagang pagmimitingan sa church this coming Sunday. So I hope ang mga mananampalataya ay decided, members ay committed na maging present sa mga gawain as the Lord commanded. Dako ho tayo sa ating panalangin bago ho tayo dumiretso sa ating pag-aaral ngayong gabing ito. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami ay patuloy na nagpupuri sa iyo. Kami ay patuloy na namamangha sa dakilang kabutihan, biyaya mo, Panginoon, na tunay
as your words had said, ay umuulan sa lupa ng mabuti at gayon din ng hindi matuwid. Tunay, Panginoon, gaano katindi ang iyong pasensya, gaano kagrabe, Panginoon, ang iyong kahabagan, gaano sa kasagana ang iyong kabutihan, Panginoon, lalo na sa mga hindi mananampalataya. At Lord, sa amin na mga mananampalataya na, Panginoon, aming naranasan, aming nasaksihan kung paano ang biyaya mo sa amin ay sumagana sa pamamagitan ni Kristo Jesus, kung kay kami ay nagtamo ng kapatawaran ng mga kasalanan, ng kaligtasan, at naging bahagi ng iyong pamilya. Purihin ka, Panginoon, sa lahat ng ito, and us being Christians ay inutusan mo na lumago pa sa pananampalataya at pagkakilala sa aming Panginoong Kristo, pagkaalam ng iyong mga katotohanan at kalooban. Ay aming pong hinihiling, tulungan mo nawa kami sa aming pag-aaral ngayong gabi. Bigyan mo po ako ng wisdom, pinang tagapagturo, at bawat isang makikinig ay ikaw rin po ang gumawa. At hindi lamang po ito, Panginoon, maging dagdag na karunungan sa marami sa amin, kundi, Panginoon, ito ay patuloy na magbago ng aming mga pananaw, magbigay direksyon sa aming mga buhay, humubog sa aming mga pangarap, at nawa, Panginoon, ay hindi ang kulturang ito, hindi ang laman, hindi ang mga nasa labas, kung hindi ang nasa iyong salita ang siyang maghawak sa amin. Muli, ikaw lamang ang maitaas, at aming pong hinihiling na siliksikin mo kami sa anumang mga kasalanan na ari nagawa namin laban sa iyo. At Lord, salamat sapagkat sa aming Panginoong Kristo ay merong kapatawaran ng aming mga kasalanan. Mahabag ka po, Panginoon, sa mga wala pa sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Ikaw po nawa ang magligtas. Lahat ng ito, Panginoon, ay hinihiling namin sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So tayo dumako sa ating pinaka-lesson. This is lesson number 8. By the way, last week ay wala ho tayong lesson, at dalawang reason ay hindi ko na dapat magme-message ako sa group chat na walang lesson last week dahil ho sa anong tawag doon, nawala sa isip ko yung term, pero naghuling gathering bago ho umalis yung aking kuya. Nawala pa rin sa isip ko yung term. And then bumuo sa napakalakas ng ulan na may mga kailangan ho kaming ayusin dito. So nabisi na ho at hindi ho nakapag-send ng wala ho muna tayong pag-aaral last Wednesday. So pasensya na ho, kulang ho tayo doon. Pero tuloy ho tayo sa ating lesson ngayon. So ating reviewin, mabilis lamang mga napag-aralan natin, the name of the Holy Spirit. And then pinag-aralan natin yung personality of the Holy Spirit, that He is truly a person, not merely a force. Hindi siya puwersa lamang, isa siyang persona. And then nakita rin natin ang pagiging Diyos ng Banal na Espiritu. Yes, walang word for word sa Bible na nasabing ang Banal na Espiritu ay Diyos. Wala tayong mababasa ganun, but again, merong mga talata sa Biblia nagpapakita ng mga katangian ng Banal na Espiritu na ang tanging magiging implikasyon at maliwanag na pinapakahulugan nito ay walang iba kung hindi siya ay Diyos. And then, pinag-aralan din natin itong pamoso na madalas na tanong, yung blasphemy against the Holy Spirit na walang kapatawaran. At ito ay ginagawa lamang o nagagawa lamang ng mga tao na hindi mananampalataya. At tahasan sa kabila ng napakatinding ebidensya ay tahasan na hindi lang basta hindi pinapansin, kung hindi tinatakwil at kinikredit pa sa diablo ang gawa ng banal na Espiritu. And then, dito tayo natapos sa pagtalakay ng paksang ito, relationship within the Godhead. We believe na sa iisang Diyos ay merong tatlong persona, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And these three persons are merong relationship sa isa't isa. And the Holy Spirit, being divine, is of one and of the same substance, power, eternity, and attribute with the Father and the Son. Dahil ang Banal na Espiritu ay Diyos, that means meron lamang iisang substance, and when we're using this, hindi ibig sabihin na may binubuo ng matter or may physical substance ang Diyos. No, that's not the case. Kundi kung ano ang quote-unquote substance ng Diyos, God is Spirit, and that is the same essence or substance ng Holy Spirit. And kung ano ang kapangyarihan ng Ama at ng Anak, ganoon din sa Banal na Espiritu. Ang kapanahunan or eternity ay ganoon din sa Banal na Espiritu. Lahat ng katangian ng Ama at ng Anak, ganoon din sa Banal na Espiritu. Now, merong iba na nagko-question, bakit tila baga sa salita ng Panginoon ay merong subordination. Ang Banal na Espiritu ay sinugo ng Ama
sa pangalan ng anak. So again, ang dating sa marami ay sapagkat ang banal na Espiritu ay sinugo ng Ama, pinadala ng anak, parang mas mababa siya at doon yung tingin pananaw na mas mataas ang Ama, and then mas mababa ang anak, and then pinakamababa sa ang banal na Espiritu doon sa kadiyusan. Well, that is not the case. Nakita natin the apparent subordination with the Godhead is regarding order and office, not substance or essence. And again, a very good example is yung husband and wife. Pagdating sa husband and wife, both man and woman are both created in the image of God. So hindi mas mababa ang babae sa lalaki, pero nahando ng pag-utos ng Diyos na mag-submit ang babae sa lalaki because that is her office. Yun yung disenyo ng Panginoon sa babae at sa lalaki. And within the Godhead, the Father, the Son, the Holy Spirit, in the relationship of the Triune God, ay meron silang mga gawain, meron silang mga opisina na ginagawa at gampanin, at dun sa gampanin na yon ay doon yung apparent subordination. And it doesn't mean na lesser ang banal na espiritu, pero ito yung kanyang ginaganapan na gawain. Well, in the relationship within the Godhead, we will see equality, and it is a necessary derivation from His deity. Dahil siya ay Diyos, hindi pwedeng hindi equal. Pag hindi equal, hindi siya Diyos, or siya ang Diyos at ang Ama at ang Anak ay hindi. So, hindi po pwede na Diyos na mas mababa, hindi uubra, dahil ang Diyos ay perfecto by definition. Kung mas mababa, hindi na perfecto. So muli, ang tanging pwede lamang mangyari kung ang banal na Espiritu ay Diyos, siya ay kapantay ng Ama at ng Anak. Distinction, and merong pagkakaiba. So we reject modalism, we reject oneness theology. Iba ang Ama, iba ang Anak, iba ang banal na Espiritu. Ito ay tatlong persona sa isang katiyusan. And we see the procession that is pinadala through the Holy Spirit that is given by the Father and sent by the Son to us. The Godhead is present with every true believer. Pinadala ang another comforter, as the Lord Jesus Christ said sa book of John, kung saan siya'y sinugo, and dahil sa banal na Espiritu nakatahan sa atin, ang Diyos sa kabuuan ay nasa sa atin, kasama natin ang Ama, ang Anak, ang banal na Espiritu. That's why in different passages sa New Testament ay makikita natin na nasa atin ng Ama, and that is true. Nasa atin ng Anak, and that is true. Nakatahan sa atin ng banal na Espiritu, and that is true. At lahat ng yon ay totoo dahil nakatahan sa atin ang banal na Espiritu ng Panginoon. Now, at nakita natin last time also the work of the Holy Spirit in the Old Testament. Nakita natin, He is the giver of the Israel's ritual service. Yes, gumagamit siya ng mga propeta. He speaks through the prophets. He speaks through chosen individuals na usan ibinigay ang mga ritual, ibinigay ang mga kautusan ng Panginoon, and it is the Holy Spirit through men or through people na nagbigay ng mga kautusan. And let's just look at Mark chapter 12 verse 36. Isang example, ang sabi, he spoke through the prophets, and isang example dito is si David. Ang sabi sa Mark 12:36, David himself in the Holy Spirit declared, "The Lord said to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies under your feet." So again, David himself spake. Siya ay nagsalita. He declared in the Holy Spirit. So again, the Holy Spirit spoke through prophets, through people doon sa lumang tipan. Time in progression, pag tignan natin sa Pentateuch, which is the first 5 books of the Old Testament, the Spirit is most commonly designated as of God or of the Lord. The Spirit of the Lord, the Spirit of God. Yun yung madalas nating nababasa. And then God's agent of empowering and equipping select leaders of Israel. Kung yun naalala, mayroong mga particular na individual na pinili ng Diyos. For example, do sa pag-assemble ng tabernacle, I have chosen Bezaleel, whom I have filled with my spirit. Ayan. So, pagbibigay ng kapangyarihan, pagbibigay ng kakaiba at matinding kakayahan, yun ay isa sa mga gawain ng banal na espiritu. Now, pagdating naman sa period of Judges, he comes upon individuals as an energizing power. Maybe magbibigay ng karunungan, magbibigay ng physical power. A very good example is si Samson. Hindi nakadepende sa buhok niya yung kanyang kalakasan, kung hindi
kung inyo naalala sa Judges, sabi, and he wist not that the Spirit has departed from him. So, yung banal na Espiritu ang nagbibigay sa kanya ng lakas, even military victory. And again, Judges upon Judges, nagdadala ng pagtatagumpay, militarily speaking, sa Israel. So, then they will have peace. At lahat ng yon ay sa pamagitan ng pagbibigay, ng kakayahan, ng karunungan, ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. And lastly, during the period of the monarchy, yung mga kings, that is, pagpasok ni King Saul, si King David, si King Solomon, at mga hari sa Israel, the Holy Spirit validates with His presence the legitimate king, highlighted in the Saul-David conflict. Again, yung Saul-David conflict, if you remember, nireject ng Diyos si Haring Saul, and the Holy Spirit departed from him, at inanoint ni Prophet Samuel si David, at ang sign nun ay walang iba kung hindi yung oil, at ang banal na Espiritu ay sumakay David. And again, dito magandang tignan at nararapat tignan, if you remember sa Psalm 51, ang panalangin ni David nung siya ni-rebuke ni Nathan, remove or take not away thy spirit from me. So it's not speaking about salvation, for more primarily it's speaking about kingship. Dahil nasaksihan nito, kita ito ni Haring David sa nangyari kay Saul when God removed the Spirit, the Holy Spirit from King Saul, ay it is the sign na ang kingdom ay nag-depart na kay King Saul. So that is basically what David was asking. It's not about salvation. Now, tignan natin yun sa ibang pagkakataon. He inspires prophetic utterances. Ang banal na Espiritu ay gumagawa sa mga tao sa lumang tipan, medyo nahagyan natin ito kanina, upang sabihin ang mga salita ng Panginoon as God has commanded them. Example, 2 Samuel chapter 23 verse 1. Now this be the last words of David. David the son of Jesse said, and the man who was raised up on high, the anointed of the God of Jacob, and the sweet psalmist of Israel said, the Spirit of the Lord spake by me, and His word was in my tongue. So what a statement. The Spirit of the Lord spake by me. Ang Espiritu ng Panginoon, that's the Holy Spirit, ay nagsalita sa pamamagitan ko. So again, that is just another way of saying or about pertaining to the inspiration ng salita ng Panginoon. Holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost, as Peter said. And dito tayo nagtapos actually last week sa quotation mula sa Ligonier.org. The Holy Spirit anointed prophets to speak God's word, priests to intercede for the people, and kings to lead Israel against the enemies of God. So please take note, anointed prophets speak God's word, priests to intercede for God's people, and kings to lead Israel against the enemies of God. So, prophet, priest, and king. I hope it sounds familiar. Pero sabi, the Lord used all these individuals to advance His plan of redemption, pointing ultimately to Christ, whom the Spirit anointed as our prophet, priest, and king, to secure our eternal salvation. So what a wonder, what an amazing thing na, again, kung kayo ho ay nahandun sa inyong Bible reading at nasa Old Testament kayo, you've been reading about the prophets, you've been reading about the priests, you've been reading about the kings in the Old Testament, kung paano ang Diyos ay gumagawa sa pamagitan nila, and these are all pointing to the coming Messiah who is anointed by the Holy Spirit during the baptism of John. Nung binautismuhan siya ni John, lumapag sa kanya ang banal na Espiritu, at itong Mesiyas, ang ating Panginoong Jesus, did fulfill the threefold office, the prophet, priest, and king. So again, nakakamangha ng lahat ng ito ay nakaturo sa paparating na ating Panginoong Hesukristo. At nahandoon ang presensya ng banal na Espiritu in the Old Testament and in the New Testament. Now, tingnan natin dito yung sinasabi ko kanina, the work of the Holy Spirit in the world. In the world. Now, tingnan muna natin, just an introduction. The prevailing evangelical perspective on the Holy Spirit's activity has largely centered on the spiritual domain, particularly His influence within the church and His work in an individual believer's life.
Madalas, ang perspektibo ng pag pinag-uusapan ng aktibidad ng banal na spirito, ang perspektibo sa loob ng Christian church or ng Christian churches o sa usapang Kristiyano, ito'y pumapatungkol madalas sa spiritual domain that is patungkol sa church, yung kilos ng Diyos sa loob ng church. Or, if not, yung kilos ng Diyos sa mga aktibidad ng church. Or if not, yung kilos ng banal na spirito sa buhay ng mga individual na Kristiyano. Now, hindi natin sinasabing masamang pag-usapan yun, napagandang bigyang pansin yun, at malino ang mga yun sa salita ng Diyos. Actually, pag-uusapan natin yun sa mga susunod nating lessons. Nevertheless, ang atin hong gustong makita ay hindi nakakulong or hindi limitado ang ministeryo ng banal na spirito sa mga quote and unquote yung ating sinasabing mga spiritual na bagay lamang na may kinalaman sa pananampalatayang Kristiyano. And when we say that, I hope na ano nyo na we have church activities or when we live out our Christian lives. Though yes, He is present there, aktibong gumagawa ang banal na spirito, pero hindi siya doon lamang. And nawa, ma-amaze at sasagol ko ho, at sana panalangin ko na ma-amaze tayo. Wow, ganun pala ka-involved, ganun pala ka-active ang banal na spirito sa napakaraming bagay sa paligid po natin. So, ilan sa mga nangyayari is he is too much, spiritualized, almost like a ghost, no function or relation to material things. Madalas ay again, dahil siya ang banal na spirito, siya walang laman, walang buto, immaterial, at pag sumusobra yung iba ay parang ang kinalaman lang ng banal na spirito is about spiritual experiences. At wala siyang kinalaman sa mga material na bagay, sa mga nangyayari sa ating paligid. And the other one is he is too Christianized in the sense na he is confined in the Christian church only. Na ano mo yun? Kung naalala niyo dito sa church ka, I believe last Sunday, if not last Sunday, 2 Sundays ago, nabanggit ko na yung ibang mga tao ayaw pumasok sa loob ng church. Bakit daw? Masusunog. Well, at least, as if wala ang Diyos sa labas. At may mga Kristiyano na hindi nila sinasabi, maaaring hindi yun ang paniniwala nila, pero madalas ang nangyayari, ang nagiging pagpinakinggan ang lengguwahe ng mga mananampalataya ay tila baga ang banal na spirito ay limitado sa loob lamang ng church. O ang banal na spirito ay aktibo kapag bukas lamang ang Bible. O ang banal na spirito ay aktibo lamang kapag ikaw ay nananalangin. Well, as we will see tonight, that is not the case. He is very much involved in all of creation. Point, the Holy Spirit, as the executive person of the Godhead, is involved in all the works of God in His creation. Again, as I hope na alala natin ito, pagdating sa pag ang Diyos ay gumagawa, pag ang Ama ay gumagawa, at madalas yung pag tinignan natin sa lumang tipan, nakita natin sa lumang tipan ng mga nakaraang pag-aaral, it is through His Spirit. Through His Spirit. And even the ministry of the Lord Jesus Christ, dito sa lupa, nung siya nagkatawang tao, it is through the power of the Holy Spirit. So makikita natin, kaya tinawag sa mga theological books na ang banal na spirito ang executive person of the Godhead. Siya ang nag-e-execute. Siya ang kumikilos. Siya ang gumagawa. So sana ho, wag tayong maguluhan. So yes, pag sinabing ang Diyos ang gumawa, ang Diyos ang umabot, ang Diyos so ang punto lamang ho ay nahandun lagi yung involvement ng banal na spirito. Now, kung naniniwala tayo na ang Diyos ay soberano, that is doon yung kanyang pagiging soberano sa lahat ng bagay, sa lahat ng detalye. And if the Holy Spirit, and because the Holy Spirit is the executive person of the Godhead, therefore, He is involved sa lahat ng gawa ng Panginoon. Therefore, the Holy Spirit is involved sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay. So, mahaba na sinabi, pero nakakamangha lang dahil minsan meron tayong napakalimitadong pananaw pagdating sa gawa ng banal na spirito. Tingnan natin una sa physical world. Life and order in the physical world. Now, alalahanin lang natin the Spirit's involvement in creation. If you remember, for example, Genesis chapter 1 verse 2, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the water. So, nandun yung aktibidad, nandun yung presensya
nandoon yung movement, nandoon yung activity ng banal na Espiritu in the very, very beginning ng creation ng Panginoon, na nandoon ang kanyang paggawa. So Job 33 verse 4, the Spirit of God hath made me. Ang banal na Espiritu, ang Espiritu ng Diyos ang gumawa sa akin. So again, sana wag tayong maguluhan, sapagkat sa Bible, alam natin sino ang gumawa, ang Diyos. Sa John 1:1, walang malilikha na kung wala si Kristo, wala si Jesus, the Word. So it is through the Lord Jesus Christ. Ito naman sa Job 33, makikita natin even the creation of every human being involve ang banal na Espiritu. So again, it's the triune God. And makikita natin na doon yung pagiging napaka-aktibong involvement ng banal na Espiritu. So, sabi doon sa Genesis chapter 1 verse 2, the earth was without form and void. There is a regulated disorder, not where they are supposed to be, and there is no sufficient biblical again. So, nung sinabing without form, kaya pala inilagay yan dito. Madalas hina-hijack ito, merong mga grupo ng mga ano matatawagin, yung mga even mga Baptists ay hina-hijack yung without form and void, at dito na ini-insert yung tinatawag na gap theory, na panahon na without form and void ay matagal na panahon, at yung panahon na nagrebelde si Satanas at nagkaroon ng very great cosmic spiritual warfare, na ang naging resulta, yung original creation ay nasira, kaya ito is without form and void. And that is inserting too much doon sa text na hindi naman sinasabi at hindi kinakailangan. So let us be careful in those with those na mga teachings. Order in creation, Job 26 verse 13, by his spirit he hath garnished the heavens, his hand hath formed the crooked serpent. Even yung serpent do sa garden na napakatuso, it is God who made it. Yung sinabi sa Psalm 19, the heavens declare the glory of God, and the firmaments, his handiwork. Yan yung kagandahan ng mga bagay na likha ng Diyos sa kalawakan. By His Spirit, He hath garnished the heavens. Wow, nandun yung involvement ng banal na Espiritu sa paglalang. Psalm 33 verse 6, by the word of the Lord were the heavens made, and all the hosts of them by the breath of His mouth. Again, breath, ruach, spirit. With the spirit of His mouth, nandun yung aktibidad ng banal na Espiritu, nandun yung gawa ng kapangyarihan ng Panginoon, and the Spirit being the executive of the Godhead, nandun yung involvement niya sa lahat ng mga ito. So, it's just amazing to think. Nakakamangha na madalas hindi na pag pinag-uusapan ng creation, yes, ang focus ay ang Diyos. Madalas ang focus ay ang Ama. Pag titingin mo sa New Testament, yes, na-reveal na nandun ang involvement ng anak. All things were made by Him and for Him, sabi ng Colossians chapter 1. Pero hindi masyado nabibigyan pansin ng banal na Espiritu. We will see here na doon yung kanyang aktibidad, doon yung kanyang involvement. All of creation is governed by different fixed laws that gives order to all creation, gravity, water cycle, thermodynamics, etc. And all of this governing laws, isa nga ito sa mga argument from design. Merong mga laws, why may existing laws, and why the universe is observable, na pwede itong i-observe, may design, may pattern, may mga batas na sinusunod, kaya pwedeng mag-calculate. Ang naalala ko yung isang astrophysicist ay nagbigay siya ng example ng tindi ng mathematical calculations na ginagawa ng mga tao sa NASA, na yung isang asteroid na umiikot sa solar system, na it takes that asteroid about 200-300 years para makaikot sa solar system, ay na-compute ng mga NASA, yung mga astrophysicists na yon, kung paano, ganong kabilis, kailan ila-launch yung rocket ship, at gaano kabilis ito para yung satellite ay makakabit doon sa asteroid na yon. So muli, ang tindi, and that is only possible dahil merong law of gravity, merong constants sa universe. So lahat ng ito ay makikita natin na ito'y governed ng Diyos. Ang Diyos ang naghahawak, ang Diyos ang nagpapanatili. All things exist sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus,
as we are seeing sa ating lesson, is the involvement of the Holy Spirit sa lahat ng ito. So, kung narito ka ngayon, isa kang young people, or not, you're just a young people, you're a Christian, and you're very much fascinated with science. Well, again, hindi kaaway ng pananampalatayang Kristiyano ang science. Actually, science proves God. And the only reason bakit may science, which is the foundation of science, is observation. The only reason na meron ka na obserbahan is because merong creator. Meron nag-design. So, again, nakakamangha ang mga bagay ho na ito. Diretso tayo, life of animate creatures. Again, yung buhay ng mga animate creatures, yung involvement ng banal na spirito rito. Psalm 104 verse 29, Thou hidest thy face, they are troubled. Thou takest away their breath, they die, and return to their dust. Thou sendest forth thy spirit, and they are created, and thou renewest the face of the earth. Again, nakakamangha. Just for example, itong nakaraan ay nagkasunod-sunod. Meron kaming 2 kambing na nanganak, and then nanganak yung isang baka, and then nanganak ulit yung 2 kambing. So, again, not just human beings. How many? Pag inisip mo lang natin, kaano karaming mga hayop, insekto, at isda, at ibon ang pinapanganak o pinapangitlog araw-araw. Thou sendest for thy spirit, and they are created. Doon yung involvement. And kung tayo ay magulang, if we will look at our children, oh wow, doon yung gawa, yung kamay ng Diyos na tumawa sa kanila. Purihin ang Panginoon sa mga bagay po na ito. So nakakamangha. And I hope, hindi lang ito basta detalye sa atin, kundi ito ay magdulot sa atin ng pagkamangha at magdulot sa atin ng pagpuri sa ating Panginoon. The origin and sustenance of life, plant or animals, or human beings is attributed to the Spirit. Yung origin, pinagmumulan. And again, thou hidest thy face, they are troubled, thou takest away their breath. Ayan, yung ruach. Again, yung buhay at sustenance ng buhay na handoon ng involvement ng banal na Spirit. Job 34 verse 14. If he set his heart upon man, if he gather unto himself his spirit and his breath, all flesh shall perish together, and man shall turn again unto dust. So again, nakadepende sa Panginoon. Kapag yung spirito niya ay kinuha niya, again, ang tao ay mamamatay. So muli, ang nagsusustena sa buhay ng tao is not really the food that we intake. It's not really the material things. We can find people na nasa kanila ang lahat ng material things, and then they will be gone. So muli ay makikita natin na nandoon yung involvement ng banal na Spirit. Point, in the realm of nature, as much as in the religious realm, it is the Spirit who gives and sustains life. Wow, what an amazing truth. Sa realm ng nature, sa paglalang at sa kapanganakan, nakita natin sa mga talata ng salita ng Diyos na doon yung involvement ng banal na Espiritu. And the realm of the spiritual, again sa regeneration, sa kapanganakang muli, yung pagbigay buhay ng Diyos doon sa patay sa kasalanan upang ang taong makasalanan ay tumugon sa panawagan ng Ebanghelyo. Ito'y nakadepende pa rin sa gawa ng banal na Espiritu. As Jesus says, John chapter 3, the Spirit bloweth where it listeth, and down here, parang wind, the wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but didst not tell where it comes from. So is everyone that is born of the Spirit. John chapter 3 verse 8. So makita natin napakaganda, nakakamangha. In this way ay karapat dapat purihin natin ang Diyos, ang banal na Espiritu. Kung paano pinupuri natin ang Ama, pinupuri natin ang Anak, ay pwede tayong mamangha at purihin ang banal na Espiritu kung paano siya ka-involve sa buhay natin. And the reason kaya tayo ay humihinga pa rin, ay nahando ng ang sustenance ng banal na Espiritu
And pagdating sa spiritual life natin, the reason na tayo ay mananampalataya ng Ebanghelyo dahil nakadoon pa rin ang kilos ng Banal na Espiritu. So, tunay, papuri sa kanyang pangalan na dapat lamang natin siyang pasalamatan. Well, practical implications, ilang practical na implications ng katotohanan na ito. Now, with this truths, so no, mga katotohanan na ito na ating tingnan, ano ngayon? Ano ngayon? Number one, appreciation of the beauty of creation. The duty to maintain or enrich nature and oppose its depletion. Ma-appreciate natin yung beauty ng creation. Bakit ito ilalang ng Panginoon at sinusustentuhan ng Panginoon? At makita natin yung involvement, yung gawa ng Banal na Espiritu sa paglalang at pagsustent nito. Yung duty natin na i-maintain at in-enrich ang nature. Why? Because nahandoon ang gawa ng Panginoon. And to oppose its depletion. Bakit tayo tututol sa mga sumisira naman ng kalikasan? Bakit ito dapat tingnan natin na bakit naman ito negatibo? Bakit naman ito dapat pigilan kapag ito ay sumusobra na, hindi na sa pangangailangan ng tao, hindi sa kaganidan, yung greed na ng mga kapitalismo at mga nagninegosyo. Again, maraming bagay na involved doon. Nevertheless, ay makita natin na ma-appreciate natin yung nilikha ng Diyos at yun din maalagaan natin as it was originally given to Adam nung nilikha si Adan at si Eva na pangunahan na pagsupilin ang creation na nandun yung pag-manage ng creation na binigay o ginawa. In Christian theology, creation is part of God's general revelation. Kung naalala, sa pag-aaral natin, ang Diyos ay mayroong dalawang generally pakahayagan. Andun yung kanyang special revelation through the scripture at yung kanyang general revelation primarily through His creation. So, ang creation ng Panginoon ay naghahayag, nagtuturo ng kung sino ang Diyos, mga katangian ng Panginoon. Then, therefore, maganda at dapat lang din na ito ay ating ingatan. Point, we may know something of our God in nature, but it does not supersede the superiority of Scripture. Again, Psalm 19 verse 1, the heavens declare the glory of God. Pero pag nag-forward ka pa sa Psalm 19, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise simple. More to be desired are they than gold. Baka rin na baliktad ko yun. Nevertheless, ang punto, mas preferred natin at mas kailangan natin bigyan ng atensyon ang special revelation that is the Word of God without neglecting yung general revelation that is primarily in creation. So, napaka-gandang katotohanan. Ethical implications, our environmental concern is based on our doctrine of creation and providence. Bakit ka concerned sa environment? Bakit tayo dapat maging concerned sa environment? Because it is God's creation. And we are mandated na ingatan ang nilikha ng Panginoon na ito. Now, hindi to take care of nature at the expense of man. Inutusan tayo na i-manage ito at gamitin ito para sa atin, pero kailangan natin itong ingatan at ang pagkakabasihan nito ay hindi lang dahil na umiiyak ang mga puno at nasasaktan ng mga hayop, hindi yung mga emotional na bagay na yon, kundi yung katotohanan na ito ay nilalang ng Diyos at ito ay naghahayag ng kapurihan ng Panginoon. Yan, naganda na ito ay maingatan natin. Believers must always engage with environmental issues, but it must be always remembered that some issues and duties are far more important than the environment. For example, missions, worship, and sanctification. Yes, maging aware tayo pagdating sa pollution, pagdating sa mga issues sa environment, maging aware tayo doon, maging informed tayo doon. If needed, maging engaged tayo doon. And hopefully, tayo contributor ng damage, kundi tayo ay contributor sa solution. Nevertheless, bilang mga mananampalataya, we must recognize na mayroong mas mahalaga kaysa sa nature. So, yes, I've heard people na nagsasabi na dinedicate nila ang buhay nila para alagaan ng Mother Nature. That should not be the case. Yes, alagaan natin ang Mother Nature, pero ating i-dedicate ang ating buhay sa mas mga mahalaga mga bagay. Number 2, respect for life in general and gratitude for our own in particular. Again, kung naalala niyo, nakita natin na
Ang banal na Espiritu ay siyang gumagawa at nagsusustain ng buhay, hindi lamang ng tao, kundi lahat na nilikha ng Panginoon. Then therefore, we must have respect for life. Hindi dahil naniniwala ka sa incarnation, na baka mamaya lolo mo yung ipis o kalolololohan mo yung daga. No, kung hindi we recognize yung Panginoon na gumagawa, nagbibigay buhay na sa bagay. So again, this should not ito dapat ay mag-review kung tayo ay merong kalupitan sa mga hayop. Yes, may mga peste na dapat kontrolin, yung iba dapat puksain dahil sila ay nagiging peste sa mga bagay na mas mahalaga at mas mabuti. Pero meron naman mga tao na talagang nagiging malupit sa mga hayop na for no reason but the enjoyment of themselves. Gusto lang nila mag-enjoy, sasako yung pusa, papalu-paluin just for their enjoyment at hindi naman para sa kanumang mabuting kadahilanan. Now, so magkaroon tayo ng respect for life in general, even the life of animals and so on, but gratitude for our own in particular. Psalm 66 verse 8, O bless our Lord, O bless our God, ye people, and make the voice of his praise to be heard, which holdeth our soul in life, and suffereth not our feet to be moved. Kaya tayo nakatayo pa rin, kaya tayo nakatungtong pa rin, kaya yung paa mo ay hindi nahuhulog 6 feet under. Because he holdeth our soul in life. Siya ang may tangan, siya ang may hawak. Hindi ba marapat siya ay purihin natin? Luke 12:6, are not 5 sparrows sold for 2 farthings, and not one of them is forgotten before God. So muli, napaalala sa atin dito na kahit yung mga munting mga ibon na sa mata ng tao ay halos walang halaga o napakaliit ng halaga, ang mga ito ay hawak pa rin ng Panginoon. At maging encouragement yun sa atin, kung ang mga ibon na yon na maliit ang halaga ay hawak ng Diyos, paano pa kaya tayo, lalo na kung tayo yung mga mananampalataya, ano man yung ating kalagayan. Daniel 5 verse 22, basahin lang natin. O thou his son, O Belshazzar. So si Belshazzar ay anak ni Nebuchadnezzar. At kung naalala nyo, anong nangyari kay Nebuchadnezzar, siya ay nagyabang at siya ay pinarusahan ng Diyos. Nawala siya sa tino, at nung bumalik siya sa tino, niluwalhati niya ang Panginoon. Pero yung kanyang anak na si Belshazzar ay ganun din, naging mayabang din. And thou his son, O Belshazzar, hast not humbled thine heart, though thou knowest all this. Alam mo nangyari sa tatay mo, but has lifted up thyself against the Lord of heaven, and they have brought the vessels of his house before thee, and thou and thy lords, thy wives and thy concubines have drunk wine in them, and thou hast praised the gods of silver and gold, of brass, iron, wood, and stone, which see not and hear not nor know. Again, ano nangyari? Si Nebuchadnezzar ay nagyabang, siya pinarusahan ng Diyos, nawala sa tino, bumalik sa tino, niluwalhati niya ang Panginoon. Yung kanyang anak na si Belshazzar ay matindi pa ang ginawa, naging mayabang din. Hindi lang sa naging mayabang, yung mga vessels doon sa templo, yung mga gamit na mga priest doon, yung mga gamit sa templo, kinuha niya, at yung ginagamit sa pag-aalay sa Panginoon, ginamit niya na inuman ng mga alak, no? At again, ang binulwalhati niya ay yung mga Diyos-Diyosan. So, napakasama ng ginawa nitong si Belshazzar. Anong sabi? And the God in whose hand thy breath is, and whose are all thy ways, hast thou not glorified. What a wonderful and very staggering thought. Na ang Diyos na niyuyurakan ng marami, ang Diyos na tinatanggi ng mga atheist, ay ang Diyos na may hawak ng kanilang buhay. Pero napakahaba ng kanyang pasensya, napakatindi ng kanyang kabutihan, na hindi paglabas ng masamang salita sa kanilang bibig ay pinuputol agad ng kanilang mga hininga. So,
Again, nakakamangha yung haba ng pasensya ng Diyos. So, makita natin dito, the God in whose hand thy breath is. The most powerful man, the greatest dictator, nasa kamay ng Diyos ang kanilang hininga. Oh, what a wonderful truth. Nawa ito magbigay sa atin ng pag-asa, ang mas magandang pananaw, mas maayos na pananaw sa mga nangyayari even in our lifetime. So, muli ay kita natin na ang Diyos ang may hangad. Sabi ni Edwin Palmer, although there is in all creation after the fall of man the seed of death, so that vegetation, animals, and man all die eventually, yet it is by the constant creative activity of the Holy Spirit that this decaying, dying process is checked, and life is given instead. He not only gives life to the birds, fish, and beasts, but he renews the earth by causing the grass, plants, and trees to grow. Seeds containing life are produced, which in their season will grow. So makita natin, yes, pumasok ang kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at hindi lamang tao, kundi maging mga hayop, maging mga puno't halaman na mamatay. Pero nahandoon pa rin ang biyaya ng Diyos na nagsusustento at nahandoon ang kilos ng banal na Espiritu. Sa human community, makikita natin yung common grace ng Panginoon. Common, that is kita sa lahat. Nasa lahat, kaya sinabing common. Hindi ibig sabihin na ordinary, kung hindi ito lang ay kita at nakikinabang ang lahat. Issue, man is totally depraved, but man does not live to the fullest extent of their evil nature. Extent, not intensity. Bakit hindi ganun napakasama ng mga tao? Yes, mayroong mga ubod ng sama, pero bakit hindi tayo lahat ganun? Yan yung madalas na tanong. Because of this truth, a happy and good life is still possible in this fallen world and in the community of sinful men. How is this possible? Noong nakaraang mga linggo, kasama namin yung kuya ko at ilang mga kamag-anak, we are able to enjoy yung mga sceneries, yung mga tanawin, mga masasarap na bagay, magagandang lugar, masasarap na pagkain. And again, hindi karapat-dapat. Alam natin, hindi karapat-dapat. Na kahit na ang mga tao yung makasalanan, meron pa rin mga bagay na ganito dahil sa common grace ng Panginoon. Possible pa rin na magkaroon ng happy and good life even in that materialistic sense sa buhay ng mga hindi mananampalataya. They will still be able to be quote-unquote happy and live a considerably good life kumpara sa iba. Why? Because of the common grace ng Panginoon. Now, babalikan na lang natin to next week because we don't have time yung question ng theodicy. Yung iba na tanong, kung ang Diyos ay mabuti at makapangyarihan, bakit may suffering? Well, actually, ang tanong ay ito. Dahil ang tao ay makasalanan, bakit meron pa ring maganda? Bakit meron pa ring mabuti? Bakit meron pa ring masaya? Kita natin dahil ang Diyos ay mahaba. But for the lack of time, tutuloy natin yan next time. Next week, Lord willing, I hope na magkaroon tayo ng mas malawak na pananaw. Ang banal na Espiritu ay hindi limitado sa loob lamang ng 4 na sulok ng church, kundi siya ay konektado at gumagawa at kumikilos sa napakaraming bagay in all of creation. So, purihin ang Diyos. Tunay ay purihin ang banal na Espiritu sa kanyang dakila na pagkilos, kapangyarihan at gawa at nagsusustento sa ating mga buhay. Naku lamang po, kung merong may tanong sa ating group chat, nagtanong si Brother Eric, tanong po, ang Holy Spirit ba ay iisa lang? Yes. Kung paano ang Ama ay iisa, ang Banal na Espiritu, ang Anak ay iisa, ganun din naman ang Banal na Espiritu ay iisa, at ang Diyos ay omnipresent, siya ay nasa lahat ng dako. Kung gaano kadami ang tao, ay ganoon din ba kung kadami ang Banal? No, hindi po. Hindi yun ang case. For example, ang Banal na hindi siya hati-hati. Siya ay nasa lahat ng dako. Hindi natin malilimitahan ang Banal na Espiritu. So, hindi siya madami, hindi siya kumukuha ng 1% ang bawat Kristiyano. So, hindi ho ganun. Siya ay, yun yung malaking, yun yung malaking misteryo at kahiwagaan ng pananampalatayang Kristiyano, na ang Banal na Espiritu kompletong nakatahan sa atin. Sa kanyang kabuuan,
At the same time, siya ay nasa lahat ng dako. So, minsan mahirap i-grasp, pero hindi siya marami. Siya ay iisa, at siya ay omnipresent, at siya ay kumpletong nasa atin, kumpletong nasa ibang mananampalataya din. So I hope ay ganito siya pinapresent ng salita ng Panginoon. Tingnan ko lamang ho sa ating mga private message. Ayun, si Brother Boy may tanong, pag hindi daw sumunod sa sinner's prayer, walang true faith, kaya wala din Holy Spirit? No. Ang banal na Espiritu, as we have studied sa Ephesians chapter 1 verse 13, ay dumadating sa isang mga tao pag siya ay tunay na nampalataya sa Ebanghelyo, tunay na nagtiwala sa ating Panginoong Kristo, hindi pag siya ay sumunod sa panalangin. Anumang pagsunod sa panalangin ay walang katuturan kung hindi ito nagmumula sa tunay na pananampalataya. So, ang we are saved by faith, through faith, not by prayer na inuulit. Number next, ang mga leader na talagang nagnenegosyo ng religion using the Bible deceitfully, may Holy Spirit kaya sila? If yes, so ligtas sila? Well, again, ang ginawa ko kasing premise ay ninegosyo lang ang salita ng Panginoon at kung yun ang kanilang gawain, ay ito, higit sa malamang ito ay ebidensya ng kalagayan na hindi tunay na mananampalataya. Therefore, sila ay walang banal na espiritu, therefore sila ay hindi ligtas. So again, yung sinabi ni John, yung lakad yung lakad ang bibigay ebidensya ng isang tao ito na mananampalataya. Kung ganun ang kanilang ginagawa, negosyo talaga nila knowingly ang salita ng Panginoon. I'm afraid na ito ay ebidensya ng hindi pagiging tunay na Kristiyano. With that, ay tayo ho ay dadako sa ating hong pagtatapos, and I hope patuloy tayong natututo para ho sa mga katotohanan patungkol sa banal na Espiritu. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa katapatan mo, salamat po. Nakakamangha ang gawa at patuloy na involvement ng banal na Espiritu. Not just, hindi lamang sa buhay namin bilang mga mananampalataya, hindi lamang sa buhay ng iyong iglesia, kundi sa lahat ng iyong nilikha. Lord, please give us a greater understanding. Help us to be truly amazed, Panginoon, tunay na mamangha sa mga dakilang bagay na ito. Lord, pinaalala mo sa amin na ang aming buhay ay hawak mo. Hindi lamang kami, kundi maging ang mga makakapangyarihang mga tao. O Diyos, tunay, sino kami? Sino ang tao kumpara sa iyo? Nawa, ang katotohanan na hawak mo ang lahat ng ito ay magbigay comfort sa amin, ano man ang aming kalagayan, ano man ang sitwasyon. Purihin ka, salamat po sa iyong mga salita. Lahat ng ito dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Muli ho, maraming salamat, and I hope to see you this coming Lord's Day. Pwede natin patuloy ang bawat isa. God bless po, magandang gabi, at ito tatapos ang ating time in the Word.